Jiang Yu, iurong na natin ang kasal. Hindi tayo para sa isa't isa. Mas bagay talaga si Lingsu sa mingsuan ko. CJ, magbayad kayo ngayon. Bayad sa 3 taon kong pagiging katulong. 780. Nakikain ka na nga at nakitira sa amin tapos hihingi ka pa ng pera. Kasama pa ang matrikula ni Mingsuan sa kolehiyo. 1,200 lahat. Nasisiraan ka na ba ng bait dahil sa hirap? Wala kang makukuhang kahit isang duling, lumayas ka. Naku naman, ang bago kong banyo. Jiang Yu, nababaliw ka na. Magbayad kayo. Kung hindi, gigibain ko ang bahay nyo. Mingsuan, ibigay mo na sa kanya, napakabaho na. Kunin mo ang pera, at lumayas ka agad sa nayong ito. Buwisit talaga. Sinabi ng pamilya Zhao, na hindi ipapaupa sa iyo ang kahit anong bakanting bahay sa nayon. May pera naman akong pambayad ng renta. Kahit may pera ka pa, hindi pa rin pwede. Umalis ka na ngayon din. Sige, aalis ako. Zhao Mingsuan, kung nagsimula ka ngayon, humanda ka sa ganti ko. Mula ngayon, sisiguraduhin kong makikilala mo kung sino talaga ang binangga mo. Hindi ako pakakasal sa kanya. Isang buhay na patay si Fu Jingchuan. Yu, ikaw na lang ang magpakasal para sa kapatid mo. At bakit ko naman gagawin iyon? Bakit, may utang ba ako sa inyo? Wala ka nang matitirhan ngayon. Kahit papaano ay may masisilungan ka sa pamilya Fu. Kapag nagpakasal ka roon, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng dot ko. Kahit magkapatid dapat malinaw ang kwentahan. Dot na 600. Pwede bang bawasan mo naman ang kukunin mo? E di ikaw na lang ang mag-asikaso sa taong gulay na yan. Heto, sayo na ang lahat. Kunin mo ang pera. At pirmahan mo rin ang kasunduan na nagtatakwil ka na sa amin. Pipirmahan ko. Basta ba papayag kang magpakasal kapalit niya? Butas ang bulsa at sobrang hirap ng pamilya Fu. Doon ka na lang maghintay ng kamatayan mo. Hanggang katulong lang naman talaga ang tadhana niya. Tumahimik ka nga ang ingay-ingay mo. Hindi man lang binuksan ang pinto. Ayaw ka nila at ikinakahiya ka pa. Ha. Ikaw ba si Yu? Halika pasok ka bilis. Hindi niyo ba ako ikinakahiya? Ako yung iniwan at tinanggihan sa kasal. Ang makapunta ka rito ay isa ng hulog ng langit sa pamilya Fu. Anak, marami ka sigurong pinagdaan ng hirap no? Heto ang pera para sa pagsisimula mo rito. Nasa likod ang password. Ang dami naman ito. Naipon niya ni Jingchuan dati. Sa'yo na ang pamamahalan yan simula ngayon. Hindi ba walang-wala kahit pangkain ang pamilya Fu? Siguradong peke ang bankbook na yan. Kahit gaano pa kahirap ang pamilya Fu, hindi namin kailanman papabayaan ang manugang namin. Lumayas ka rito. Sa akin dapat ang perang yan. Mukhang pera na umatras sa kasal. Umalis ka na rito bilis. Dahil lang sa perang ito, tatanggapin ko ang trabahong ito. Ano ba ang hawak-hawak mo sa kamay mo? Mukhang mamahalin at may halaga yan. Itabi mo muna yan. Malakas ang kutob mo. Buksan niyo ang pinto. Hachian na sa kompensasyon. Wala rito ang panganay na mag-asawa. Bilis, hanapin ang pera. Huwag kayong papasok. Kwarto ito ng tito ko. Maagang namatay ang mga magulang mo. Isang baldado na rin ang tito mo ngayon. Sino ka para magsalita rito sa pamilya Fu, bata ka? Tabi dyan. Mga salbahe kayo. Saan galing ang askal na iyan na kumakahol sa kalagitnaan ng gabi? Huwag kang makialam. Ilabas mo ang kompensasyon ni Jingchuan. Walang pera.
Pero may martilyo ako rito. Pati ikaw, upakan ko. Walang makitang pera. Kunin muna natin ang silyang ito para ibenta. Ibaba mo yan. Ang lakas ng loob mong galawin ang mga gamit ng pamilya Few. Sige nga, kukunin ko ito. Anong magagawa mo? Nababaliw ka na talaga. Mahogani kaya ito. Subukan mong humakbang pa ng isa. Babasagin ko ang ulo mo. 2 duwag. Mula ngayon, kapag may nagtangkang magnakaw ng mga gamit natin, bugbugin niyo sila hanggang mamatay. Hay! Nanggulo na naman ang pangalawang mag-asawa. Pinalayas ko sila gamit ang martilyo. Nabasag ang silya. Buti nga sa kanila. Basta hindi ka na argabyado, ayos lang. Ano ito? Titulo ng lupa ng gawaan ng kahoy sa bayan. Ikaw na ang bahala rito. Pwede pa bang magamit ang gawaan? 6 na buwan na itong napabayaan. Mga pasaway ang mga manggagawa roon. Pupunta ako sa bayan bukas para tingnan. Hindi basta-basta ang mga taong iyon. Isang dalaga ka lang, kakayanin mo ba? Sisibakin ang mga pasaway. Kung ayaw ninyong magtrabaho, lumayas kayo. Wala na bang ibang tao ang pamilya Few? Isang babae lang ang pinadala para mamahala. Ako ang bagong direktor ng pabrika. Magsimula na kayong magtrabaho ngayon din. Anong trabaho ang sinasabi mo? Sinong magtatrabaho kung walang sweldo? Kung walang pera, maghiwalay na tayo. Tama ba ako, mga kasama? Tama. Kung walang sweldo, maghiwalay na tayo. Kung walang sweldo, maghiwalay na tayo. Maraming pera rito. Kapag may nagawa kayong produkto, may pera kayo. Bayaran mo muna ang utang na sweldo noong nakaraang buwan. Babayaran ko kayo kapag tapos na ang trabaho. Walang ganyang patakaran. CJ, magtrabaho na. Ibasura niyo na ang bunto ng mga materyales na yan. Sinong nagsabing hindi kayang gawin yan? Idilat mo ang mga mata mo at tumingin ka ng mabuti. Grabe. Ibang klase ang galing nito. Nakaswerte lang yan. Pore manjang. Kunin mo ang sweldo mo, at lumayas ka na ngayon din. Ang lakas ng loob mong sibakin ako. Ang lakas ng loob mong sibakin ako. Bakit, patatagalin pa ba kita rito? Lumayas ka na. Humanda ka sa akin. Abangan mo. Kabubukas pa lang ng pabrika pero nagtataboy ka na agad ng tao. Ang tindi naman ng kapangyarihan mo. Wala ka bang kamay? Lumabas ka at kumatok. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magmamatigas. Wala kang pakialam. Lumabas ka. Ang lahat ng nagbebenta ng kahoy sa bayan. Hindi ka na nila bibigyan ng supply. Ikaw ang may gawa nito sa likod ko. Tingnan ko lang kung ano ang gagawin mo ngayong wala kang kahoy. Paano ka magsisimula niyan maghanda ka na sa kabiguan? Akala mo ba kaya mong kontrolin ang lahat? Ha 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 ha. Tingnan lang natin kung paano ka makakaligtas sa pagkakataong ito. Nagbabala na ako. Walang sinuman sa bayang ito ang mga ngahas na magbenta sa iyo ng kahoy. Napakababa ng uri mong tao. Puro madidilim na taktika lang ang alam mo. Ganyan talaga ang negosyo. Ano namang alam ng isang probinsyanang tulad mo? Lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Baka bigyan pa kita ng mga tira-tirang piraso. Masyadong mabaho ang bibig mo kaya hugasan ko yan. Jiang Yu, binibigyan na nga kita ng magandang pagkakataon. Pero mas gusto mo yatang maparusahan. Kung hindi ka pa aalis dito, ihahampas ko sa iyo itong pala. Humanda ka na sa pagkalugi at pagsasara ng negosyo mo. Kailangan ko nang mabilis makahanap ng bagong supply ng kahoy. Wala na akong oras para mag-aksaya. Hawak-hawak ito ni Fu Jingchuan sa kanyang kamay. May nakasulat na numero ng telepono dito.
Hello, ito ba ang Shengda Wood Industry? Gusto ko sanang makausap ang may-ari. Delivery po mula sa Shengda Wood Industry. Libre na po ang bayad sa kahoy pati na rin ang pag-deliver. Idiskarga na agad ang mga kargamento. Sabihan ng mga manggagawa na magsimula na. Saan naman siya kumuha ng koneksyon sa syudad para makabili ng kahoy? Shengda Wood Industry. Paano siya nakalapit sa kanila? Huwag kang mag-alala. May paraan ako para maturuan siya ng leksyon. Ano ang binabalak mong gawin? Huwag mong sirain ang plano. Sirain natin ang mga muebles para hindi niya ma-deliver ang mga order. Nagtatrabaho ka pa sa ganitong oras ng gabi. Napakasipag mo naman. Bakit ka nandito? Nanghuli ng daga. Siyempre, kailangan nating bantayan ang pasukan ng kuweba. Napadaan lang naman ako at sumilip lang saglit. Napadaan lang na may bitbit na pulang pintura. Akala mo ba tanga ako? Bayaran mo ang bago kong sapatos. Ipapapulis pa kita at ipapadala sa presinto. Wala akong ginawa. Yung pintura ako mismo ang hindi sinasadyang nakatapon. Sa'yo lahat ang mga pulang bakas ng paa dyan sa sahig. Nakuha mo pang magkaila. Wala ka namang ebidensya. Hindi lang naman sa'yo ang talyer na ito. Subukan mo lang akong hulihin. Aray ko, nangangagat ang ulo na asong ito. Tumakas na ang manager. May dalawang bagong lamesa, nalagyan ng pintura. Hayaan mo siyang tumakas, wag mo nang intindihin ang mga lamesa. Gagamitin ko ang pagkakataong ito para bitagin siya. Bukas na kailangang ihatid ang mga ito. Itong pangunahing blueprint, isinara ko sa loob ng drawer sa opisina. Walang matitira sa pabrika ngayong gabi. I lock ng maigi ang pinto. Kinuha ang kalahati ng aking sirang blueprint para ibenta sa pera. Maawa po kayo, boss. Si Zhao Mingxuan ang nagbigay sa akin ng 50 yuan para utusan akong gawin ito. Hawakan mo ito. Ang mga salitang ito, sabihin mo ulit sa tapat ng recorder. Nandyan na ang inspektor ng kalidad. Ipasara ang lahat ng substandard na muebles. May lason ang mga kahoy niya. Lahat ng ito ay substandard. Niloloko ang taong bayan. May formal na sumbong laban sa inyo. Ang batch na ito ng mga produkto. Kailangan kumpiskahin at sirain agad. Kumpiskahin at sirain. Sige, subukan nyo lang sirain ang kahit isa. Sisirain talaga namin. Tingnan ninyong lahat. Guilty siya kaya hindi niya maamin. Aray ko. Nakita niyo ng malinaw. Ito ang tinatawag na mortise and tenon na napakatibay. Kahit martilyuhin hindi masisira. Ikaw. Sigurado akong nilagyan mo ng bakal sa loob. Nandaya ka. Tingnan mo nga iyang si Zhao Mingxuan nyo. Anong klaseng basura ba iyang ibinebenta niya? Ang mga produkto nga ng pamilya Zhao ang totoong basura eh. Umalis na tayo dali. May kakaiba sa babaeng to. Nakita ko ang lahat kanina. Napakatibay ng kalidad nito. Ito ang imbitasyon para sa bidding mula sa bayan. Maraming salamat po, Mayor. Siguradong makukuha ko ang kontrata ng pamahalaang bayan. Mabuti. Sa bidding conference sisiguraduhin kong masisira ng tuluyan ang reputasyon niya. Ito ang pinakabagong disenyo ng aming pamilya Zhao. Ang kabinet na ito ay matipid sa materyales pero napakatibay. Mukha nga namang maganda. Mababa pa ang puhunan. Pwedeng bilhin ng maramihan. Bibili kayo sa basurang iyan. Gusto niyo ba na may mabagsakan at mamatay dito? Jiang Yu, huwag kang magwala rito. Guardia, palabasin niyo siya. Mali ang pagkakabit ng mga dugtong sa blueprint na ito. Napupunta lang sa iisang bahagi ang lahat ng bigat. Nagsisinungaling ka. Ito ang sinuri ko. At ako mismo ang nagdisenyo nito. Walang magagawa ang puro salita lang.
Ilabas niyo rito ang sample niya para makita ng lahat. Para malaman natin ang totoo. Kalokohan ito. Ito ba ang sinasabi mong dekalidad? Para mo na ring pinapatay ang mga tao. Ito hindi lang naidikit ng maayos ng mga trabahador ko. Isang pagkakamali lang ito. Tingnan niyo ang tunay kong blueprint. May matibay at tamang estruktura para sa bigat. Ito ang totoong dekalidad. Kalidad ang nangunguna. Ang malaking order na ito ay mapupunta kay Factory Manager Jiang Yu. Nakuha na ang kontrata. Pero wala tayong sapat na pera sa planta para bumili ng malaking makina para sa paggupit. Hindi talaga kakayanin kung puro kamay lang ang gagamitin. Magkano pa ba ang kulang sa account natin? Kulang pa ng 8,000 piso. Hindi na rin aabot kung hihiram pa sa bangko. Hindi talaga natin mabubuo ang halaga. Gamitin ang pera para bumili ng makina para makatrabaho na. Tatay. Ito na nga lang ang sa inyo ni nanay. Nainipon ninyo para sa inyong pagtanda. Gagamitin mo ang perang panlibing para lang bumili ng makina. Baka makaligtas ka ngayon. Pero hindi sa susunod na araw. Isara mo ang bibig mo. Umalis ka sa daan ko. Manager. Malakas ang ulan na paparating. Maputik ang daan sa bundok. Mahihirapan tayong dumaan doon. Kailangang maihatid iyan ngayong araw. Dagdagan ko na lang ng 50 piso ang bayad sa biyahe. Nagmamadali ka bang mamatay? Aabangan ko na lang ang pagbagsak mo. Ibalik ko na lang ang bayad sa biyahe mo. Ayoko na. Huwag kang umalis. Masisira ang buong makina kapag nabasa ng ulan. Walang sinumang makakaharang sa kabuhayan ko. Makinig kayong lahat. Nasira na ang lahat ng makina ni Jiang Yu sa maputik na kanal. Kapag hindi niya na-deliver ang mga produkto bukas, siguradong magsasara at malulugi ang planta niya. Napakalaking malas naman. Ang buong naipon ng mag-asawang Few ay nawala na ng tuluyan. Tara na. Sumama kayo sa akin para kunin ang sirang planta niya. Tinulungan tayo ni Jing Chuan na ayusin ang daan sa nayon noon. Kaya ngayon tutulungan naman natin ang asawa niya. Huwag nang maraming daldal itali na natin ang lubid. Isa, dalawa, hila. Maraming salamat po mga tito. Balik sa planta para magtrabaho na. Simula sa araw na ito, akin na ang lugar na to. Sino nang may sabing pumasok ka rito? Lumayas ka rito. Talagang hinila mo papabalik ang lumang bakal na yan. Dumating na ang makina. Bukas ay maihahatid pa rin natin ang mga order sa tamang oras. Humanda ka na sa katapusan mo. Matindi ka pero magtutuos pa tayo. Nakalock ang pinto, mga buwisit. Ehem. Kapitan, ate. Nasusunog ang pabrika. Mga kasama, iligtas natin ang mga tao.
Wang Biao. Amoy gasolina ang apoy na to. Mababang kalidad na gasolinang pang-industriya ito. Ang madayang pabrika lang ng mga zhao sa bayan ang gumagamit ng ganitong uri ng gasolina. Zhao Mingsuan, sumama ka muna sa amin para sa investigasyon. Siya ang gumawa nito. Sinisante siya kaninang umaga. Nagtanim siya ng galit kaya siya naghiganti. Manager. Ikaw. Zhao Mingsuan. Balang araw, mapapahamak ka rin sa mga kalokohan mo. Bagsak presyo na sele. Aparador. 50. Malaking kama. 30. Tingnan nyo. Ubos agad ang mga paninda ko. Mabubulok lang ang sa iyo sa bodega. Mga tabla ng kabaong nagawa sa mga tira-tirang kahoy. Kahit ibigay mo pa ng libre, hindi ko iyan papansinin. Aminin mo na lang na naiinggit ka. Mura lang naman ang habol ng mga ordinaryong tao. Kung ano ang binayad mo, yun ang makukuha mo. Huwag kang iiyak balang araw. Manager Jiang, maaasahan talaga ang brand na ito. Ipaubaya ko sa iyo ang order na ito na nagkakahalaga ng 20,000. Huwag kayong mag-alala, boss. Purong solidong kahoy na may tradisyonal na dugtong. Kapag may nasirang isa, papalitan ko ng 10. Kasisilip ko lang sa mga paninda ng mga zhao. Ang tapang ng amoy. Muntik na akong mamatay sa baho. Hindi magtatagal ang negosyo niya kung galing sa masama ang pera. Mga basurang kahoy na punong-puno ng formaldehyde. Ibibigay ko sa iyo sa pinakamababang presyo. May lakas loob ka bang gamitin yan? Wala na akong pera. Bibilhin ko. Hakutin mo lahat yan ngayong gabi. Piliin mo yung pinakamalalasong piraso. Ipatapon mo ng patago sa bakura ni Jiang Yu. Siya nga, gumagamit ng nakalalasong kahoy para gumawa ng muebles. Niloloko at pinapahamak ang mga ordinaryong mamamayan. Direktor Jiang. May formal na nagsumbong laban sa inyo. Kailangan naming mag-inspeksyon. Sige, maghanap kayo kung gusto nyo. Hindi ako takot sa investigasyon. Nandito ang matibay na ebidensya. May idadahilan ka pa ba? Arestuhin ang mga tao at ipasara ang pabrika. Dumating din ang araw mo. Wang Biao. Ilabas mo ang videotape mula sa silid ng gwardiya. Nakita mo ba ng malinaw? Ang magnanakaw pa ang may ganang sumigaw. Peki yan. Hindi ko kilala ang taong yan. Ito ang delivery receipt ng pabrika ng kahoy. Pumasok lahat sa bodega mo ang mga nakalalasong kahoy na yan. Zhao Mingsuan. Dalhin mo kami ngayon din sa bodega mo para mag-inspeksyon. Bitawan niyo ako. Hindi ako papayag. Nagbebenta ng nakalalasong muebles. Napakalaking multa. Ipasasara ang pabrika. Dalhin na siya. Kamalasan naman. Kailangan ko munang iligtas ang sarili ko. 3,000 ang panimulang presyo. Magsisimula na ang bidding. 3,500. Akin na ang lupang ito. 5,000. Napakaraming pera ng amo kong si Boss Lee. Tuklap naman ang pintura ng relo. Bukas na nga ang swelas ng sapatos. Akala mo kung sinong mayaman. 10,000 ang alok ko. 15,000. Hahamon ka pa sa paramihan ng pera. 20,000. Sabi ni Boss Lee siya na ang bahala sa lahat. Hindi mo naman kayang bayaran. CJ. Sa iyo na iyan. Magbayad ka na ngayon din. Hindi mo na dadagdagan. Isang walang kwentang bulok na kumpanya ibebenta ng 20,000. Magpakaloko ka dyan mag-isa. Nasaan si Boss Lee? Nagbanyo lang siya, bakit wala pa siya hanggang ngayon? Ang manggaganso sumakay na ng bus at tumakas na kanina pa. Pirma mo ang nandoon. Ilabas mo na ang pera ngayon din. Ang utang ng pamilya Zhao para sa mga kahoy. Ikaw na ang may-ari ngayon. Ikaw ang magbabalik niyan. Wala akong pera. Nascam ako. Kasalanan nito lahat ni Jiang Yu. Mas mabuti pang mamatay na lang ako. Dudurugin ko rin ang lahat ng makina mo.
Dahil sa iyo nagkautang ako ng 20,000. Dudurugin ko muna ang ulo mo. Bakit ka nakabangon? Lumayas ka rito. Hindi ka pala patay. Ilang araw ka palang nagigising. Kakabawi pa lang ng lakas ng katawan mo. Nagkunwari ka pang patay nung magising ka. Pinagmumukha mo akong unggoy. At dahil gising ka na, bayaran mo muna ang nagastos sa pag-aalaga sa iyo nitong mga nakaraang araw. Kasal naman tayo sa batas. Naniningil ka pa rin. Kahit magkapatid, may malinaw na usapan sa pera. Kung walang pera, aalis na ako ngayon. Huwag kang umalis. Nagpanggap akong tulog para mag-imbestiga sa isang kaso. Anong kaso naman? May kinalaman sa manlolokong negosyante mula Hong Kong. Mga pusakal na manloloko sila na palipat-lipat ng lugar. Tinangay nila ang perang panligtas buhay ng kaibigan ko. Siguradong lalapitan ka nila para saluhin ang gulo ng pamilya Zhao. Gusto mo ba akong gawing pain? Ito pa ang isang bank book ko. May 30,000 sa loob. Bayad sa'yo para umarte. Deal. Bukas itutulak kita papunta sa talyer para magtrabaho. Direktor Jiang. Sa akin na ang bulok na pabrika ng mga Zhao ngayon. Kung sa'yo na, di magtrabaho ka roon. Bakit ka nagwawala rito sa akin? May utang sa aking 20,000 si Jiang Luping. Kung ano ang utang ng magulang, anak ang magbayad. Ikaw ang magbayad para sa kanya. Pareho nga kaming Jiang ang apelyido. Pero magkaiba naman ang bulsa namin. Lumayas ka rito. Nakasulat ito ng malinaw sa kontrata. Kapag hindi ka nagbayad, isusuko mo sa akin ang talyer na ito bilang kabayaran. Peke ang kontratang yan. Pangingikil yan. Ang lakas ng loob mo, Jiang Yu. Kapag hindi mo yan tinatakan ngayon, wawasakin ko kayo ng lumpong yan. CJ, kukunin ko ang opisyal na tatak. Walang gagalaw, kamay sa ulo, luhod. Lagot na. Bakit sila nandito? Ito ang na-record na ebidensya ng pangingikil nila. Magaling ang ginawa mo, habulin niyo sila agad. Sinira mo ang pagkakakitaan ko. Ubusin ko ang buong lahi mo. Dala ko na ang selyo. Pakawalan mo ang bata. Buti naman at alam mo kung ano ang makabubuti sa iyo. Sa akin na ang pabrikang ito ngayon. Pakawalan mo sila. Pakawalan mo sila. Mamamatay kayong lahat dito. Ikaw, paano nakatayo ang taong nakaratay sa kama? Ayaw pa akong kunin ni kamatayan. Kaya ako na mismo ang kukuha sa iyo. Ligtas ang bata. Hindi naman nasaktan. Ilayo niyo na sila. Sa pagkakataong ito, titiyakin kong mabubulok siya sa kulungan. Boss, ang kapatid ko ang sumalo para sa iyo. Inako niya ang lahat ng kasalanan sa pagbebenta ng nakalalasong kahoy. Sa wakas, nakalabas ka na rin. Huwag kang mag-alala. Basta't mailigpit natin si Jiang Yu. Hindi kayo mawawala ng pera para sa pamilya niyo. Kamusta na ang pabrika ni Jiang Yu ngayon? Nakuha nila ang pinakamalaking order sa buong bayan. Pupunta sila bukas sa kabisera ng lalawigan para sumali sa eksibisyon ng kahoy. Eksibisyon sa kabisera ng lalawigan. Titiyakin kong hindi na siya makakabalik. Ang lakas din ng loob mong pumunta sa trade show na ito. Umalis ka nga sa daan. Tabi, naayos ko na ang lahat ng daan ko. Kahit isang produkto, wala kang maibibenta. Boss, nakatayo na si Fu Jingchuan. Ikaw, bakit hindi ka? Bakit hindi ka nila nakulong? Bakit naman ako mamamatay ng ganoon lang? Sino nang may sabing pwede kayong pumwesto rito? Iligpit ninyo iyan. Ito ang kontrata ko sa Seksyon E na nirentahan ko sa halagang 200 piso. May biglaang pagbabago sa mga pwesto ng booth. Doon kayo sa Seksyon Ni. Sa may tapat ng pampublikong banyo ang Seksyon Ni. Bagay na bagay sa inyo iyan.
Kumuha kayo ng pera tapos nanlalaman kayo ngayon, ano? Guwardiya. Itapon niyo sa labas ang mga basura nila. Sino ang magtatangkang humawak sa mga gamit niya? Sige, subukan niyo lang. Malinaw na nakasulat sa kontrata. Talagang palalayasin mo ako. Isusumbong kita sa pamunuan. Sige, magaling ka. Tingnan na lang natin. Sabi ng boss, napakagaling daw ng pagkakagawa nitong Mortis at Tenon. Gusto niyang mag-order ng maramihan. Purong gawa sa kamay ang pagkapulido nito. Kahit isang pako, walang ginamit. Huwag ninyong bilhin yan. Puno ng anay ang mga kahoy niya. Anay. Napakalaking panganib yan sa kaligtasan. Nagsisinungaling ka. Tingnan ninyong lahat. Puno ng butas ng insekto ang mga paa ng lamisang ito. May mga insekto nga talaga. Hindi natin pwedeng bilhin ang webos na iyan. Dayuhang boss, dito na lang kayo bumili sa akin. Garantisadong ligtas sa insekto ang mga gawa ko. Anay, nakakamatay lang ito. May kalahating bote pa sa bulsa mo na hindi mo pa naubos ibuhos. Nagsisinungaling ka. Ito mismo ang gumapang palabas sa desk mo. Insekto ko ba ito? Hiwain natin para malaman natin. Idilat mo ng mabuti ang mga mata mo at tingnan mo. May butas ba ng insekto sa loob? Kung gusto mo talagang makakita ng insekto, tingnan mo nga itong magandang klase ng paninda mo. Diyos ko po, manloloko, sobrang nakakadiri. Hindi na ako makikipagnegosyo sa iyo kailanman. Ito, hindi ko paninda ito. Misunderstanding lang ito. Binaril mo lang ang sarili mong paa. Buti nga sa iyo. 5,000 set ng kasangkapang gawa sa purong kahoy. Magbayad muna ng 20,000 bilang deposito. Walang problema. Ihahatid ang lahat sa loob ng 3 buwan. Salamat, boss. Masayang makipagnegosyo sa iyo. Iwanan mo ang pera at ang kontrata. Mabigat na krimen ang panghuhold up. Hindi ka ba natatakot? Sira na ang buong buhay ko. Kung hindi ko makukuha ang pera, pareho lang din ang kahihinatnan ko. Sige, gopihin nyo. Mga walang silbi. Sige, magsabay-sabay na kayong lahat. Lahat kayo ilagay ang kamay sa ulo at dumapa. Napakalaking halaga ang ninakaw nyo. Magsisimula sa 10 taon ang pagkakakulong niyan. Pirmahan mo na yan. Huwag mo nang sasabihin kailanman nakilala mo ako. Kanselado na ang kasal natin. Sir, huwag kang umalis. Ginawa ko lang naman ang lahat ng ito para sa iyo. May katapat talaga ang mga masasamang tao. Pag-isipan mo ng mabuti ang mga kasalanan mo sa loob. Nakuha natin ang malaking kontrata. Bawat isa sa inyo, makakatanggap ng 100 piso bilang bonus. Bakit ba siya ang kumikita ng malaki? Hindi ako makapapayag dito. Kapag hindi mo na i-deliver ang mga produkto, tingnan natin kung paano mo babayaran ang multa sa kliyenteng dayuhan. Manager. Nadurog ang pangunahing gear. Walang makikitang pamalit na piyesa sa buong bayan. Mukhang sira ang makina. Hindi ka makakapag-deliver ng produkto. Kailangan mong magbayad ng doble sa multa. Manager Jayang, ibenta mo na sa akin ang pabrikang ito ngayon din. Ako na ang magbabayad ng multa para sa iyo. Sino ka ba? At napadpad ka pa rito para magmayabang. Binili ko na ang lahat ng piyesa sa buong bayan. Wala kang magagawa kundi ibigay sa akin ang pabrika. Leslie, binili mo ang lahat ng piyesa.
Ako ang tatalo sa lahat ng nagmamatigas. Isang probinsyana lang marunong mag-ayos ng dayuhang makina. Nagkukunwari lang iyan. Kahoy ang ipapalit sa bakal na gear. Imposible iyan. Purong solidong kahoy na kusa ng may pampadulas ang gear. Mas matibay ito kaysa sa bulok mong bakal. Teka, hindi ito makatwiran. Mang Zhang, ang dalawang nanggugulong ito. Palayasin mo sila. Boss Chen, may iba pa tayong magagawa. Ang lakas ng loob mong ipahiya ako. Titiyakin kong hindi man lang makakaalis sa bayan ang mga produkto mo. Umalis kayo sa daan. Kaya mo bang magbayad kapag naantala ang pag-deliver namin? Sira ang tulay. Ngayon, walang sinumang makakadaan. Ano ba talaga ang balak mo? Magbayad kayo ng 20,000 piso para makadaan. Kung hindi, hayaan mong mabulok ang mga produkto sa truck. Isang hayagang pangingikil ito sa tanghaling tapat. Nagtatrabaho ang pinsan ko sa bayan. Ano ngayon ang gagawin mo sa akin? Wang Biao, hawanan niyo ang daan. Ito, saan naman galing ang mabigat na kagamitang ito? May operasyon ang Shengda Security Company. Umatras ang lahat ng walang kinalaman. Shengda, ang pinakamalaking kumpanya ng seguridad sa probinsya. Hahanapin ka rin ng pinsan mo mamaya. Umalis na ang konboy. Ihatid na ang kargamento. Ito ang natitirang bayad na 100,000. Gusto kang imbitahan ng boss sa kabisera ng probinsya para magtayo ng pangunahing planta. Walang problema. Sa susunod na buwan pupunta ako sa kabisera para pumili ng lokasyon. 100,000. Dapat sa akin ang lahat ng perang ito. Kumita si Jiang Yu ng 100,000. Bukas magkakaroon ng handaan ang buong baryo. Nakulong ang pinsan ko. Nalugi na ako. Hindi ko siya hahayaang maging masaya. Ibuhos mo ito sa kaldero ng handaan sa bahay nila. Kapag may nangyaring masama sa mga kanayon natin, kahit sino pa ang dumating, walang makakapagligtas sa kanya. Magandang ideya yan. Ipapagawa ko ito sa mga tauhan ko. A-interrogate sila ngayong gabi. Alamin kung sino ang nag-utos nito. Ang lakas ng loob mong pakialaman ang pagkain. Ilan ba ang buhay mo? Wag niyo akong saktan. Inutusan lang ako ni na Boss Kian at Jiang Luping. Sasabayan natin ang laro nila. Manonood tayo ng magandang palabas bukas. Malaki ang kinita ni Direktor Jiang. Narito kami para makipagtagay sa iyo. Inumin mo ito. Ang mga nakalipas nating alitan. Kalimutan na natin. Ang alak mo. Hindi ko yata kayang inumin yan. Nung nagkapera ka lang, binaliwala mo na ang mga kanayon mo. Dahil masarap naman ang alak na yan. Kayo muna ang uminom niyan. Wala namang ganyang patakaran na ang nag-aalok ng tagay ang unang iinom. Wang Biao. Kalagkarin niyo palabas ang taong nasa kusina. Boss. Alam na nila ang lahat. Hindi na ilagay ang bagay na yon sa loob. Lagot na. Takbo na. Ipinahamak mo ang ibang tao. Hulihin yan. Wala akong kinalaman dyan. Siya ang bumili ng gamot. Nasa recorder ang pag-amin niya. Hindi ka makakatakas. Para kang asong nawala ng tirahan. Tingnan natin kung saan ka pa magtatago. Ang utang mong 20,000 piso. Kapag hindi mo binayaran ngayon, puputulin ko ang kamay mo. Huwag ang kamay ko. Igapos niyo na lang ang nanay ko. May 100,000 piso si Jiang Yu. Luping. Nababaliw ka na ba? Ako ang tunay mong nanay. Nay. Ikaw na lang ang pumalit sa akin. Ayokong mahuli.
Tatawagan ko na ngayon si Jiang Yu para manghingi ng pera. Ihagis mo rito ang 100,000 piso. Nasa loob ng kahon ang pera. Pakawalan mo na siya. Unahin muna ang kahon. Buksan mo para makita kung totoo. Yu, huwag mo na akong isipin. Tumakbo ka na. Kung gusto mo ng pera, lumapit ka rito at kunin mo. Nabulag ang mga mata ko. Sa natitirang bahagi ng buhay ko, sa kulungan mo na lang pag-isipan ang mga balak mo. Nabayaran na ang pampagamot. Kasunduan sa pagputol ng relasyon. Pirmahan mo ito. Tang-tang. Alam kong nagkamali ako. Patawarin mo na si Mama. Noong humihingi ka sa akin ng pera, bakit hindi mo inamin na mali ka? Nakulong na si Luping. Ikaw na lang ang natitira kong pamilya ngayon. Noong araw na pinakasalan ko ang lalaking nakoma para sa kanya. Nawalan ka na ng anak. Pumirma ka na. Mula ngayon magkanya-kanya na tayo. At tahakin ang sarili nating landas. Ganito ka ba talaga kawalang puso? Hindi ako pipirma. Kung ayaw mong pumirma, babawiin ko agad ang pambayad sa ospital at aalis ako. Gawin na ang kasunduan. Huwag mo na akong hahanapin kailanman. Hindi kita kilala. Sa suot mong iyan, pupunta ka ba sa blind date? Magkakilala tayong muli. Ang chairman ng Shengda Group, Fu Jingchuan, may-ari ng pinakamalaking kumpanya ng seguridad sa bayan. Nagpanggap ka lang na mahirap. Seguridad ang pangunahing negosyo ko. Ang Shengda Wood na kinontak mo noon ay sangay rin ng kumpanya ko. 6 na buwan na ang nakalilipas, tinambangan ako habang nag-imbestiga sa kaso ng smuggling. Kaya kinailangan kong magkunwaring patay para takasan ang mga gustong pumatay sa akin. Ito ang kalahati ng shares sa Shengda. Bilang pambawi sa pagsisinungaling ko sa iyo. Hindi ko kailangan ang shares. Gusto kong pumunta sa kabisera ng probinsya para magtayo ng sarili kong pabrika. Kung ganoon, ako na ang magiging bodyguard mo. Nang walang bayad. Isang sikat na chairman, magiging bodyguard lang. Hindi ba nakakahiya sa estado mo? Ang maging bodyguard ng sarili kong asawa ay natural lang at nararapat. Subukan mong galawin ang mga gamit niya. Gusto mo bang maputulan ng kamay? Aray. Kuya, parang awa mo na. Ang pinuno ng samahan ng kahoy sa probinsya. Ngutian ba? Hindi pa nga tayo nakakarating sa kabisera. Nakaabang na agad ang mga lokong lokal dito. Alanan. Tatanggalan natin sila ng pangil. At gagawin ko siyang halimbawa sa lahat. Probinsya ng walang modo. Lakas ng loob mong agawan kami ng hanap buhay dito sa kabisera. Binili ko na ang lupang ito. Lumayas kayong lahat na walang kinalaman dito. Kung gusto mong magnegosyo ng kahoy dito sa kabisera, dapat mong ibigay ang 50% ng shares mo. Paano kung ayoko? Babalian ka namin ng paa, at itatapon ka pabalik sa probinsya. Sirain niyo ang lahat. Subukan ninyong tumawid dito. Sige, kayo na ang matapang. Tingnan ko lang kung saan kayo kukuha ng kahoy ngayon. Boss, order sana ako ng 200 pulang kahoy na pino. Hindi kami nagbebenta. Nag-utos na si Boss Wu. Kahit isang piraso ng kahoy ay hindi namin pwedeng ibenta sa iyo. Kapag walang kahoy, ang pabrika mo ay magiging kulungan na lang ng baboy. Kaya lumayas ka na lang ng tahimik. Akala mo ba porke kontrolado mo ang bentahan ng kahoy? Ay wala na akong magagawa. Dito sa kabiserang ito. Ako ang batas. Ha! Ang batas ay ginawa para labagin. Ngayong araw ay ipapakita ko sa iyo kung ano ang kaya ko. Dumating na ba ang mga produkto? Papasukin mo na agad ang sasakyan dito. Mga imported na pulang kahoy. Paano mo naman nakuha ang mga imported na iyan? Ang barkong pangkargamento ng Shengda Group mula sa ibang bansa ay kadarating lang kagabi sa pantalan. Purong imported na dekalidad na kahoy. Mas mababa ng 20% ang presyo kumpara sa merkado.
Ngayong araw mismo ipadadala ang mga produkto. Sinong may gusto? Kukuha ako ng 10 truck. Ang ganda talaga ng kahoy na ito. Walang bibili. Subukan nyo lang. Susuway kayo sa Chamber of Commerce. Tabi nga kayo riyan. Kung sinong haharang sa pagpapayaman namin, siya ang walang kwenta. Direktor Jayang, nasasabik na akong makita ang bago mong obra ngayon. Sa pagbubukas ng bagong pabrika, bibigyan ko si Direktor Jayang ng isang dekalidad na kabaong. Nandito sila para sirain ang okasyon. Bilis tumabi kayo. Sirain nyo ang makina niya. Paalisin nyo ang mga dayuhan. Mga magnanakaw. Wala na silang takot sa batas. Hulihin silang lahat. Walang ititira kahit isa. Nangahas kayong pakialaman ang negosyo ng asawa ko. Maghanda kayong harapin ang batas. Sa inyong lahat, halikayo at tingnan ang aming pinakamalaking yaman dito. Isang tunay na henyo sa pagkakarpintero. Kamangha-mangha naman ito. Kakaibang kakayahan. Direktor Jayang, dadagdagan ko ang aking order ng 10 milyong halaga. Hello. Sino ito? Jayang Yu. Simula pa lang ito. Magkita tayo sa kabisera.